Hello mga kakaders! Welcome back to my channel or welcome to my channel kung bago ka lang dito. Sa hindi pa napakakilala sa akin, ako nga pala si Ate Ving. Today's topic po ay pag-uusapan natin kung paano magmahal ng isang single mom. Ito po ay ating talakayan sa pagkatapos ng aking intro. Welcome po sa ating lahat. Ang pagbabalik ko po. Ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol kung mga tips paano magmahal ng isang single mom. At eto na nga, wag na natin patagalin pa ang unang-unang tips ko sa inyong mga kalalakihan kung gusto nyong magmahal ng single mom. Sa totoo lang, sabihin ko sa iyo, hindi talaga madaling magmahal ng isang single mom. Bakit? Kasi alam mo na yung mga papagdaan nila, sobrang hirap. Hindi yan basta-basta magtitiwala. Kaya sana naman itong mga sasabihin ko sa inyo, makakatulong sa inyo paano nyo mahalin ng single mom kung may gusto kayo ng isang single mom dyan. So, hindi na tayong patagalin pa. Ang tips number 1, accept who she is and her imperfections. Kumbaga, kung tanggapin mo kung ano man siya, tanggapin mong buo, kung nagkakamali siya dati, kailangan alam mo na hindi mo pa ulit-ulitin yan. Alam mo, buo ang loob mo, buo ang desisyon mo na pinasok mo yan, i-date mo yan, single mom yan. Kaya kailangan ng i-accept mong buo siya kasi hindi madali yan papasukin mo. May kasama yang responsibilidad. So, tips number 2 tayo. Kailangan lagi kang, kung gusto mo magmahal ng isang single mom, kailangan lagi kang nandyan para sa kanila. Hindi madali yan. Just in case, kasi sila, alam mo bang sanay na yan silang, tumayo na yan sila mag-isa at lumaban na mag-isa. So, alam mo kung gaano nakatapang ang loob niya. So, kung sakali, parang, kung kailangan man namin kayo, kailangan na alam namin na nandyan ka lagi. Dapat na kung sakali man na may mga problema siya, dapat handa ka na to the rescue, na nandyan ka lagi, na lagi kanyang matawagan at masandalan sa panahon ng kanyang pag-isa at problema. Kasi ranas na niya yan. Huwag mo nang iparanas sa kanya yan ulit. Doon tayo sa number 3, be sincere and true to her. Kailangan na ikaw ay, sabi ko na sa'yo, buo ang loob mo. Sincero ka. Kasi alam mo yung papasukin mo. Pag mahina ang loob mo, kulang ang pagkalalaki mo bilang susugod doon sa isang single mom, ay huwag mo nang kung hindi ka sincere, kasi kailangan namin yan. Kailangan namin ngayon sa panahon ngayon nga, sincero ka. Totoo ka. Kasi dumaan na kami dyan eh. Alam na namin yung naranasan ng mga single mom. Although ako iba yung sitwasyon namin, pero kadalasan sa mga single mom nasasaktan dati. So, wag mo nang iparanas sa kanya na hindi ka totoo, na hindi ka sincere. Dapat nandun na tayo sa point na yun na ipakita mo sa kanya na totoo ka. Tips number 4, respect and love her excess baggage. Ano yung ibig sabihin nun? Alam mo, single mom siya, may excess baggage yan, which is ang kanyang mga anak. So, dapat mahalin mo sila, respetuhin mo sila, at wag mong isipin, wag mong gawin na magbuhatan mo sila ng kamay kasi hindi ka mapapatawad. Siguro, pwede kang magdisiplina kung kayong mangliligaw pa ang pag-usapan natin, kung nandun na tayo sa point na yon. So, kailangan kung nakapasok ka na, wag mong gawing buhatan mo ng kamay yung anak na. Mahalin mo sila bilang anak mo rin. Kasi yung mga anak nila, sabik din yun ng ama. So, sana naman, kung hindi mo kayang i-accept yung excess baggage niya, so hindi para sa iyo yung mga single mom. At kung sakaling may plano kang hindi magseryoso doon sa single mom, then wag mo na silang simulan i-date. Wag ka nang mag-date pa ng single mom
Kasi kung hindi ka rin lang naman seryoso sa kanila, ay wag mo na, wag ka nang pumasok pa sa relasyon, wag ka nang pumasok sa pagplano mag-date ng single mom kasi bugbog na yan, bugbog na sa sama ng loob at sakit. Maawa ka naman, pagbigyan mo naman yung kalooban niya, pahingahin mo naman at sana na maging ang isipin mo paano siya pasayahin. Kasi kung alam mo yung kung mahalin mo lang ng tama yung isang single mom, more on experiences, ang dami na experience siya eh. So, kung makuha niya ang loob mo, sigurado jackpot ka. Ang galing niyan magmahal. Kasi ayaw niya niyang maranasan. Buo na siya. Galing na siya sa wasak, nabuo na siya ulit. Kung papasok ka, swerte ka. Kaso, hindi nga madali yung papasokin mo. Tips number 6 tayo. Suportahan mo ang mga desisyon niya at huwag mong maliitin kung ano man meron siya. Huwag mong maliitin, wag mong sakali man makapasok ka sa buhay niya. Huwag mong isipin at ulitin pa ang nakaraan niya. Respetuhin mo, huwag mong balik-balikan pa kung ano mang nakaraan niya. Kasi mahirap yan sa kanya, mahirap yung napagdaanan na niya, tapos ulit-ulitin mo pa. Alam mo na naman noong una pa na ganun talaga nangyari sa kanya, bakit mo uulitin pa? So wag mo nang gawin yan kung hindi mo kaya yan sa sarili mo, na hindi mo makontrol yan, o baka mag-isip-isip ka muna, baka hindi ka para sa mga single mom. Tips number 7, magpakilala ka sa mga anak at kapamilya niya, mga kaibigan niya, yung sinong mahal niya. Dapat mong ipatunayan sa kanila kasi hindi lang yan babaeng yan ang na-trauma. May trauma din yan pamilya. May trauma din yung mga pamilya niya, mga anak niya. Baka naman mangyari ulit. So, ikaw mismo ang magpakilala, magbigdala sa sarili mo doon na para mapatunayan mo sa kanila na iba ka, ipakita mo na iba ka, hindi ka tulad nung nakaraan. So, kilalanin mo sila, magpakilala ka, tapos pumunta ka sa kanila, bilang respeto at pakilala ka sa mga anak at mga magulang or mga kaibigan na gusto ipakita mo na hindi ko gagawin sa anak nyo, sa kaibigan nyo, or sa kapatid mo, or sa mama mo, ang nangyari sa kanya ulit. Parang ganun. Para yung loob din niya, yung tiwala din niya sa'yo, para mabuo na rin na ginagawa niya to. So, baka ito na. Tips number 8, ilagay sa lugar ang pagsiselos at magtiwala ka naman. Ayun. Ilagay mo sa lugar yung pagsiselos mo kasi baka naman may contact, kung sakali may contact pa yan, yung wala na tayong magagawa dun. Yung may mga anak sila ng ex niya. Kung sakaling okay pa sila, kailangan nilang pag-usapan yung mga anak nila. So, alam mo nang wala na sila, so dapat magtiwala ka. Kung bago ka pumasok, may consequences na talaga. Huwag kang selos ng selos. Kasi alam mo na bago ka pumasok, may responsibilidad na yan. So, accept the fact na hindi ikaw ang totoong tatay. So, may totoong tatay na pwede makipag-connect pa sila, mag-usap pa sila dahil sa mga anak nila. So, kailangan open ka doon, hindi yung nagselos-selos ka. So, tips number 9, kailangan na alam mo sa sarili mo na kaya mong buo ka, kaya mong suportahan ang emotionally na pangangailangan ng babaeng iyong mamahalin na single mom, at lalo na financially. Bakit? Kasi sa panahon ngayon, ang mga single mom, hindi lang alam natin yan na hindi ang mga single mom nabubuhay yan dahil sa mga anak nila. Hindi na lang para sa sarili nila. Inuuna lagi nila yung mga anak nila. So, magtatrabaho yan sila, maghahanap ng kung sakali papasok ka, dapat alam mo ikaw mismo na kaya mo siyang suportahan emotional buo ka, kasi may mga
problema pa yang exist, problem pa yan, kailangan kaya mong suportahan yan, nandyan ka lagi sa paligid niya, sa likod niya, magsuporta sa kanya, at especially financially. Kasi kung papasok ka rin lang, hindi naman ibig sabihin na iasa, hindi mo naman responsibilidad ng mga anak niya, pero bilang ikaw tumatayo ng ama nila, syempre may responsibilidad mo na rin yun. Hindi ibig sabihin ikaw din single mom, hindi ko naman magwalang hiya na iasa mo na lang lahat yan. Pero alamin mo kung ikaw papasok sa buhay ng single mom, alam mo ikaw mismo na kaya mong suportahan. Kasi hindi ibig sabihin na aasa sa iyo yung single mom, pero wag naman ikaw padagdag pa sa problema. Kaya ka pumasok para makagaan sa pinagdaanan, hindi para magpabigat sa pinagdaanan niya, na sana gumagaan man dahil sa'yo, hindi yung nagdagdag ka pa, nagdala ka pa ng problema sa buhay niya. So, ayun na yun. Dapat buo ang loob natin at ang bulsa natin. At saka lastly, respetuhin mo ang priority niya sa buhay. Kasi, hindi ibig sabihin na nandyan ka na, kung sakali nandyan ka na, ikaw na ang priority. No. Kasi walang inang pagpapalit ang anak dahil lang sa lalaki. No. Kung gusto mong pumasok, so intindihin mo na may mga anak siya. Ang gawin mo, tulungan mo siya para may maging magaan at kasali ka na sa priority niya. Ganon. So dapat intindihin mo yun. Gusto ko lang ipagpaalam sa inyo na hindi madali ang pasukin ang buhay ng isang single mom. Alam natin yan lahat. Pero pag ikaw porsigido at ipakita mo na karapat-dapat ka, tapos baka may mga tips mo, may mga maidagdag pa kayong pwede niyong gawin, comment down below na ma-share pa, ipabahagi pa natin sa ating mga viewers dyan na kung gustong malalaman kung ano pang baka based on sa akin lang opinion yan to. Kung may maidagdag pa kayo, pwede kayong magdagdag, i-comment down below lang. So, ang ibig sabihin, kung makuha nyo ang loob ng isang single, napakaswerte mo kasi experiensyado na yan sa buhay. Madami na yung alam, madami na yung napagdaanan sa buhay at marunong na yan siyang mag-adjust, marunong na siyang tumayo, marunong na siyang, madami na siyang pwedeng i-share sa inyo na baka para gumaan yung buhay niyo. Pero sa kailangan niyo munang mahalin ng tama. Okay? Nagpapasalamat ako dyan. Shoutouts mga kaibigan ko dyan. Kung gusto nyo mag-shoutouts next video ko, comment down below. At salamat sa mga panonood at patuloy na nanonood sa akin. Kung sa hindi pa nakasubscribe dyan, baka naman sakali mag-subscribe muna kayo at hit the notification bell para sa sunod kong mga video. Like na rin at share para sa mga ating mga kababayan dyan at sa mga kapwa ko single mom. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam.